posibilidad na maganda. Sa bawat araw nagising, ako'y kasama mo, dala'y pag-asa. Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Maaring may mga problema, huwag mawalan ng pag-asa. Ngiti at mga tawa ko ang magbibigay lakas. Bigay ay inspirasyon sa bawat pagkakataon. Ako si Mr. Probably, lagi mong kaagapay. Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Hello! Magandang araw ulit sa inyo, mga S-Friend! Nandito na naman po tayo sa araw ng Friday. Kaya naman, thanks God, it's Friday na! Ayan, kamusta kayong lahat, mga S-Friend, no? Another live po tayo ngayon after natin nag-live last week kung saan ay ginunita natin ang first year anniversary ng Mr. Probably! Ayan, di ba? Kamusta naman kayo lahat, mga S-Friend, no? Pasensya na ulit kayo dahil medyo natagalan tayo mag-live. Pero ganun pa man ay, nandito pa rin po kami, hindi po matatapos ang araw na ito nang hindi po kami ang inyong nakakasama. Di ba? Nakakatuwa naman, mga S-Friend, no? And syempre, again mga eskwelo, syempre bagong episode at bago rin po ang ating mga guests na makakasama ngayong araw na ito. Di ba? So syempre, sa lahat po na nag-comment dyan, ay shoutout po sa inyong lahat. At pakishare din po and like ng ating live ngayong araw na ito para updated kayo sa amin sa mga pinag-uusapan at mga topic na meron kami ngayong araw sa ating mga guests. Di ba? Kasi sinasabi natin, syempre of course, nandiyan ang ating mga S-Friend, no? Si Jill de la Cruz, ang Coco Martin Caloocan, no? Sabi na kapangalan ko pag-guest ko, S-Friend, oo nga no? Si de la Cruz. Nandiyan tayo ngayon, no? And syempre, nandiyan si Teach Boots, no? Syempre, nakasubaybay sa atin yan. At syempre, itong magandang mga S-Friend, dahil ang gusto namin, syempre, maging happy kayo sa panonood sa amin. Hindi lang yung tipong makakabulong kayo ng aral, magkakaroon kayo ng idea, o makikilala natin ng lubusan ang ating mga guests. Dahil kayo po mga nanonood ay mag-comment lamang po kayo dyan.
Dahil kung kayo po ay naka-comment, syempre kayo po ay nililista. Dahil meron po tayong pa 50 pesos Gcash sa bawat nanonood. Diba? Ganyan dito sa Mr. Probably. Kahit hirap na tayo. Diba? Pero ang kagandahan doon, syempre, yan ang gusto namin. Kasi ayaw namin na nakatambay kayo, meron kayong mga ginagawa. So, syempre, habang nanonood kayo, ay pwede kayong manalo ng 50 pesos. Diba? Yan ang kagandahan sa atin eh. At least, ito yun, yung nag-i-improve na tayo, nagkakaroon na ng sponsor. And of course, sa lahat po ng mga gusto mag-sponsor, ayan. So, pwede po kayong pumunta sa atin, no? Para magkaroon po tayo ng usapan about sa inyong sponsor, di ba? And of course, mapupunta naman lahat yan para sa ating mga guests at syempre sa ating mga viewers na nanonood, no? Kaya naman abang-abang lang dyan, sino po kayo nandyan? Ayan, so syempre, nandyan na rin po si Sigal Pilipinas. Ang ating guest ngayong araw na ito, nakakantawin na po sila, ayan. So syempre, mamaya po, abang-abang lamang po yung mga spread dahil sa pagbabalik ng Mr. Probably ay makakasama na po natin ang ating guest ngayong araw na ito. Kaya naman, huwag kayong alis. Magbabalik ang Mr. Probably! Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid, posibilidad na maganda. Sa bawat araw nagising, ako'y kasama mo, dala'y pag-asa. Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Ayan! Welcome back dito sa Mr. Probably! Ayan! Kamusta kayong lahat mga espre, no? At nagbabalik na nga ang Mr. Probably. At kasama po natin ngayon ang ating special na guest, si Neil J. De La Cruz Malunding! Palatakan naman po natin! Nandito po katabi natin! Di ba? Ayan, bumamit tayo ng mic. Ayan, kamusta, Neil? Salamat po sa pagbibigyan dito po sa inyong programa po sa Pilipinas Karangalan at ito po yung first time po na makisala ngayong taong 2026 at isa din po karangalan na nagtagal na po ako dito sa Manila habang nananatili ko rin dito masigla at tatatag para sa isang mission. Ayan. So, syempre, ito po mga espre, no, kung hindi nyo po alam, ayan po, gusto kong bigyan kayo ng konting briefing or konting idea sa ating guest ngayon na si Neil. Dahil siya lang naman po ang isa sa trending na kung saan ay nakabiyahe siya, nagamit lamang po ay yung sidecar, tama ba? So, siya po ay galing sa Bukidnon. At ngayon po ay nililibot niya ang Pilipinas dahil sa kanyang advocacy na kung saan ay malalaman natin ngayon kung ano talaga ang ginagawa niya. Bakit ba talaga siya naglilibot sa bawat lugar dito sa Pilipinas? Ayan. So, Neil, matanong ko lang,
Ano ang nagudyok sa'yo? Bakit nagsimula ka sa iyong journey sa pagiging pag-introduce nitong Sikat Pilipinas? Ano ba ito? Ayun, unang po sa lahat po, ako po ay lumaki lang po sa piling at sa puder ng aking lola. Dahil maliit pa lang po ako ay hindi ko na po nakagisnan o nakita ng maaga yung aking ina. So mas napamahal po ako sa isang lola na nagpalaki sa akin at dumating sa point na siya po ay naging biktima ng isang abuses. So doon po nagsimula ang aking munting paglalakbay. So itong advocacy ng Sikat Pilipinas, sino ba ang gumawa nitong pangalan na ito na Sikat Pilipinas? Nagsimula po itong Sikat Pilipinas po noong taong 2022 po. Noong una ko pong biyahe na 69 days Bukidnon to Manila. Doon po nagsimula yung kwento na yon dahil po yon sa rason na gusto kong ipaglaban at hingan ng tulong yung aking lola para naman ay merong anak na mag-volunteer na pangalagaan yung kanilang ina kasi ako po isang apo lang. So hindi ko po kaya yung kakayahan ng isa talagang anak para bigyan ng pag-alaga yung matanda. So doon po nagsimula yung aking biyahe na nagbike po ako from Bukidnon to Manila. Diretso-diretso po yun. Wow, grabe no. Isipin mo yun kung ang ibang tao, ayan, nag-grab, nag-i-drive, so nagbabiyahe dito sa Manila, nang malapit lang, tingnan naman natin si Neil, di ba? Yan yung sinasabi natin na si Neil ay nagpadyak simula pa ng Bukidnon hanggang dito sa Metro Manila. Ano-ano yung mga naging karanasan mo sa pakikipagsapalaran habang ikaw ay nakakarating sa mga lugar? Ano ba yung mga na ano sa'yo, mga nakikita mo habang ikaw ay naglalakbay? Pamula pong nag-start po ako noong 2023, January 5, sa aking pag-ikot ulit sa buong Pilipinas nung nakauwi na ako ng Mindanao, ay sinimulan ko po ulit yung biyahe na yon sa alang-alang na suportahan na po itong nag-iisang advokasya na protektahan po yung ating mga matatanda laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Kaya doon po nagsimula at lahat po ng biyahe ko po ay documented at nagpa-participate ako ng courtesy sa mga mayor at governor para po maisaalang-alang at masuportahan nila yung aking advokasya. Mahirap man pero sinubukan ko po at matagumpay ko naman pong narating yung aking mga probinsya na nabisita na yung iba ay pinapangarap lang gaya nitong Metro Manila. Wow, grabe, nakakamangha naman, oh. So, ito naman, Neil, paano mo naman nababalanse ang iyong personal na buhay at ang iyong mga proyektong ginagawa? Sa akin naman po is bilang isang siklista na nahubog sa bisikletang kinakalawang, ay binabalanse ko po yung oras at minuto at saka yung layo ng distansya na binabiyahe ko po. Sa umaga, 7, mag-start hanggang 3 p.m. So 39 kilometers po yung binabiyahe ko from the city kung saan ako huling nag-stop. So after ako bumiyahe, nagpapaalam ako ng maayos dahil ako po yung tinanggap at pinatulog nila sa kanilang facility. At before ako bumiyahe, nag-coordinate na din ako sa susunod na bayan na siyang madadaanan ko para safe yung pagdating ko at walang mangyari sa akin. At minsan may masalubong naman po sa akin ng mga pulis at mga siklista. So sa pagbalanse talaga ng biyahe para dito sa paglalakbay ko is meron talagang time management at yung pagdisiplina sa pagkain. Hindi ako masyadong kumakain ng marami para hindi naman masyadong panay punta sa palikuran. Kasi walang mga palikuran minsan sa biyahe. Oo nga, no, kasi may gasolina. oo, naka-sidecar nga talaga. Ito ba, matanong ko, itong sidecar pa na ginagamit mo, meron na siyang sariling motor or talagang padyak lang talaga? Dito sa Maynila, yung padyak o yung sikad na tinatawag, yan po is ginagamit siya pang source of income. Pero sa akin, ginamit ko po siya na yung natural talaga na bisikleta na wala siyang electric engine, wala siyang tinatawag nating EV na electric vehicle daw per birthday. Naglalaro na yung Pilipinas. Natural po siya manual na bike mix. Kinakalawang ang kanyang cadenas, kadena pa ng motor para pangmagalang long lasting talaga. So yung mga nasisira lang yung gulong, tapos yung rim at yung kanyang lato lang ng kadena. Yun lang yung kadalas nasisira sa biyahe. Ito naman, Neil, no? So ano naman yung mga pinakamasayang karanasan mo habang ikaw ay naglalakbay sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Sa pagbiyahe ko po na mula Bukidnon sa Port Province na naikot, masaya po ako na makasaksihan yung iba't ibang probinsya na
kagandahan ng ano yan, ng pinaglalaban din dahil nga tungkol ito sa proteksyon ng mga grandparents natin, yung mga lola, diba? Yun, ito yung sinasabi natin na minsan may mga tao talaga na may kanya-kanyang advokasya na gusto nilang gawin para meron din makita sa mga tao na meron tayong nagagawa. Kahit sa simpleng pamumuhay natin, simpleng mamamayan, meron tayong nagagawang maganda sa atin, sa komunidad, diba? Ito yung sinasabi natin. And ito naman, matanong ko lang kasi syempre may mga chances siyempre na dumarating sa pagkakataon na habang nagbabiyahe ka o umapadyak ka, siyempre, di maiwasan yung masamang panahon. Paano mo ito nasusurvive? Paano mo ito na lalagpasan yung ganitong sitwasyon na pangyayari na ito? Kasi yung sidecar mo is meron ka lang mga parang tarpaulin, tama ba? Yung nakalagay lang doon. Tapos yun lang yung pinaka-ano. Ano yung mga naging experience mo pagdating sa mga kalamitan? Sa pagdating naman po sa may mga calamity po, bagyo, at sama ng panahon na hindi inasahan, sa biyahe talaga hindi talaga natin alam na sa susunod na bayan ay biglang ulan at kung masakit na talaga na masalubong po yung bagyo, ay salamat ako sa mga munisipyo at barangay at mga province, council, MTRMO at siyempre sa ating mga pulisan at PFP na umaalalay po, nag-o-offer ng kanilang simpleng facility at kasama na dyan yung ating mga mayors at iba pang mga representative ng ating lokal at syudad at probinsya. Kasama na din po dyan yung mga individual natin, tapos yung nagbibigay po ng mga tarpaulins po sa bayan ng kabisita. Tapos yung gagamit ko po yun, pananggal ang protection ko para hindi mabasa ang aking mga gamit sa bisikleta. Yung mga gamit ko po is nababalot ng mga tinatawag natin kapalan ng binibigay, kasama din po yung mga pagkakamitin. Nagpadala ko sila ng the works na kung tulog kong kabili talaga ng pang-camping. So yun po yung nagagamit pang sakit ko po sa aking bisikleta. Yung mga individual din po ng mga OFW, nagpadala para pang-bili ng raincoat para iwas talaga sa sakit. Yung ating mga wellness doctors, nagpadala ng mga gamot para matake ko po is kasi init ulan na pinakaharap ko sa biyahe. Minsan nalilipasan para kahit kasi malayo yung mga kainan. Oo, ang galing ng ano, ang galing ng mga biglaan ninyo. Kasi isipin mo, bilang ako bilang isang normal na naninirahan dito sa Pilipinas, Manila, ako mahirap na hirap pag may traffic, pag may napapasakay ako ng ibang sakit, grab or ano, di ba? Kasi hindi naman maiwasan. Pero isipin naman natin na meron isang tao na nagsilbi o nagbigay ng inspirasyon sa atin, no? Kasi ito yung tinatawag na meron siyang advokasiyang ginagawa, pero ginamit niya ang pagpadyak papunta dito sa Manila, ilang lugar yung mga pinuntahan niya, mabisita niya para lang maipakita at maipakilala kung ano yung mga gusto niyang ipagawa para sa atin. No? Nakakatuwa yung ganitong mga pagkakataon na minsan lang tayo magkaroon ng kasama dito sa Mr. Probably studio na isipin natin, no? Sa hirap ng buhay, hindi ba meron tayong makakasama o makikilalang tao na alam naman natin na hindi lahat ng tao ay pare-parehas ng mga pinagdadaanan sa buhay, no? Nakakatuwa yung ganyang mga advokasya, no? Pero ikaw naman, Neil, matanong ko lang, ikaw ba ay saan ka naman nakatira dito sa Metro Manila? Doon pa rin ba sa sidecar mo or meron ka ng ibang tinutuluyan dito? Nasa yun po is nasa silent po ako, building area dito sa Pasay. Kasi yun yung tambayan ko talaga kasi doon po yung batas na sinusuportahan ko protection ng senior citizen. Bilang individual po, natapos ko na yung 40 provinces na pag-ikot sa Pilipinas. Yung presensya ko ngayon is pinapakita po sa ating mga legislator, ang ating tagapangulo na gumagawa ng batas na sana ma-prioridad nila itong kasapalan ito. Kung sa ganun ay ma-apply ng mga munisipyo na nagsisita ko. Kasi sa 40 provinces, ang province na
binigay ng military, nagagamit ko pa rin po na natutulog doon. Pero sa bangkal po ako talaga nakastay sa kanila ni Ma'am Jane Fuentes at Jairo Well Tagleng Tubasa. Sila po yung naging pamilya ko dyan sa Makati. Nandun po yung iba kong gamit. So ngayon nasa Pasay po ako parking doon ako natutulog kasama yung bike na antay na nakalakay sana yung advocacy ko. Oh, galing naman, no? And of course, syempre, matanong ko lang kasi may mga napag-usapan tayo nitong mga nakaraang araw about doon sa sinasabi mo magkakaroon ng museo. Ano ba itong lalabas ng museo? Ano ba meron dito? Yan po yung binanggit ko kanina na tahanan po na aking bisikleta. Although wala talaga tahanan dito sa Maynila, wala akong personal na bahay. At kung mamupahan po ako medyo mahal. Kaya ang gagawin ng ating mga solid supporters ng mga OFW, kaya isa na dyan yung ating mga representatives sa Kongreso at sa Legislative, sa Senate, mga tumatalakay dito na sana may pasal na yung batas. Kaya gagawan muna ng paraan, ma-preserve yung bike kasi ang paggawa daw ng batas, matagal. So habang inaantay ko at nag-aaral ako sa ALS kasi graduate na din po sa elementary ngayon, mag-take po ako sa high school, ALS pa rin sa Pasay, sa Division 3. May mga bani po at may mga Jocelyn. So mag-enroll na po, nag-enroll na po ako ulit. So ngayon, gagawa ng museo po yung bike sa Pasay. Pansamantalang museo, hindi po siya long term pero hindi natin alam ang takbo ng buhay ng mga baka maging long term po yung kanan. Wow, Gagawin ko. At saka, ito maganda dito. Matanong ko lang, Nilo, ilang taon na ba sige? Ngayong July 21 po, which is mag 25 na po ako. 25. And then, ngayon ay nakapagtapos ka na ng elementarya. Wow, congratulations, no? Kasi hindi naman hadlang sa edad natin na makapagtapos tayo ng pag-aaral. Ang mahalaga ay meron tayong pangarap na gusto natin makamit. Kaya kahit ilang taon ka pa, basta gusto mo matapos at makamit yung pangarap mo, ay magagawa mo kapag gusto mo. Nakakatuwa yung mga ganun. Ikaw ba nila, matanong ko lang, sino ba yung mga tumutulong sa'yo sa advocacy mo na ginagawa ngayon? Ito ba doon sa Bukidnon yung mga ninyo sa lungsod ninyo? Meron ba mga nagsusuporta sa'yo financially and then yung mga nag-sponsor sa'yo? Baka pwede din natin pasalamatan, no? Yes po, marami pong naka-standby po na nagmumonitor sa amin na patuloy po sumusuporta kaysa na dyan yung ating mga bayaning OFW, seaman, siyempre yung ating mga individual na nandito sa Pilipinas, mga concerned citizen, business owners, at isang mga talyer, paggawa ng sasakyan, gumagawa ng aircon dyan sa Makati, yung tumanggap sa akin nung bumalik ako dito sa Manila noong June 5, 2025. Salamat ako sa kanila dahil tinanggap ko nila kahit hindi nila ano-ano. So tuloy-tuloy yung suporta na nila sa akin. Sila yung nag-assist sa akin na mag-aral at siyempre sa payo na din po ng ating mahal na tagapangulo ng ating Republika ng Pilipinas, ating pangalawang pangulo at siyempre yung administrasyon ng pangyayari na nakatutok sa DepEd. Kasi sabi nga ng ALS, sa alternative learning system may pag-asa pa kahit gusto mo mag-aral, nandyan yung ALS, handang umalalay at umabay para mabigyan ka ng bukas na yung pinapangarap. Bukasan mo, maabot mo sa ALS. Kaya continue lang po ako hanggat nandyan po yung supporters na nakaabang po na nagpipray na makapagtapos ako at makumit na matagumpay itong batas na ito. Kasi tatanda naman po tayo lahat. Yes, oo, tama Kung yun. wala po yung mga senior citizen na yan, wala din tayo dito sa mundo. Kaya we will pay it forward. So babalikan natin sila ng pagmamahal at suporta kahit hindi man sa material o sa financial, pero yung sincere na emotion, love, devotion, then yung kindness na kanilang pinaramdam sa atin, ibabalik natin. So pay it forward tayo ngayon. So continue lang po ako sa pag-aaral, sa mga suporta nila, salamat. Malaking bagay po yung mga pagkain, tubig, mga damit. Umalis ako ng Bukidnon, 7 damit lang po meron ako. Uy, grabe, itong damit. Ngayon, Parang 7 days. ngayon almost 500 plus na po. Wow! Di ba, sasama naman ito nilalagay mo sa pipiligan mo, di ba? Nag-viral po ngayon yung maleta. May maleta ka! May maleta na ako, 4 na din yung maleta. Oo! May maleta ka rin! Hindi ka nabigyan. Hindi
Puro damit. Puro damit. Wow, grabe no. Yun yung mga, yung sinasabi natin na yung kapwa nating Pilipino, hindi pa rin nawawala yung pagiging matulungin, yung pagiging maawain sa atin sa mga kapwa natin o kababayan. No? Nakakatuwa kasi isipin mo nung umalis ka sa bukid doon ay meron ka lang 7 damit. Itong damit. At ilang taon kang nagbiyahe papunta dito? From Bukidnon, 1 year. 1 year. Umalis ako January 5, 2023. Oh. Dumating ako dito January 4, 2024. Grabe, di ba isipin nyo yun? 1 year siya nagbiyahe sa Bukidnon hanggang makarating dito. Nang 7 damit lang ang suot. Isipin mo for 7 days. Samantalang tayo, ilang beses tayo malikod dahil sa sobrang init minsan ng panahon. At yung minsan pagpalit-palit ng damit natin dahil pinagpapawisan tayo. Pero nakaka-proud yung isipin natin na sa 7 damit na yan, marami na pong napuntahan ang nag-iisang inil o sikat Pilipinas, di ba? Nakaka-proud naman yun. Tsaka isipin mo marami na nagbibigay sa ng mga sponsor. Nandiyan yung may maleta. Maleta. And then marami ka ng mga damit. Mga Ngayon, sa baso. Wow. Wala akong bahay pero parang kumpleto na yung gagamitan sa kusina. pero paano mo naman na yung pagkakasya ito? Kasi isipin mo yung isang pedicab, di ba? Isang ano lang naman, tapos bike. Tapos ang dami mong mga kagamitan. Saan mo naman ito nilalagay? Kaya nga po umabot ng 250 kilos yung karga ng bike ko at pagdating ko sa 3 probinsya, sira-sira na yung gulong ko. Kaya nung dumating ako ng Ilocos Norte, nakapag-decide ako na ipadala na talaga yung ibang gamit sa Bukidnon. Yung iba naman is dito sa Makati. So ngayon, nandyan katabi ko sa Makati yung mga maleta. Yung the rest na isang maleta pa, nandun na sa Bukidnon. So bali lima lahat ng maleta yung mga gamit ko. Kasama na doon yung mga tarpaulin na pinagpalitan, damit. Kasi yung shirt ko nung umalis ako ng Bukidnon, 4 damit. So chinelas, 2, tapos sapatos ko nun, punit-punit pa. Hanggang ngayon, punit-punit pa rin, pero at least meron ako nasusuot sa mga ganitong pagpunta sa mga invitation, mga venue, mga meeting-meeting. Ngayon, first time ko interview ngayon sa ganitong programa. So isang karangalan ko ito at nagpapasalamat po ako at ito po yung magsilbing suporta sa aking advocacy. Lahat po ng mga kasuotan ko, hindi ko po personal ito na gamit at hindi ko po ito personal na binili dahil hindi naman po talaga ako mahilig mamili-mili kasi kung may pera po ako, puro pagkain yung binibigay ko kasi minsan lang po ako makakain ng masarap kaya nilulubos-lubos ko po. Tapos kung may matira po akong pera at yung mga pagkain na binibigay sa akin, pinamamahagi ko din sa iba po. Habang bumabiyahe po ako noon at hanggang sa kasalukuyan. May mga damit po na galing ibang bansa, mga shorts at saka mga yung mga gamit na pinadala yung pang protection sa araw. Hindi naman ako nagpabike na, so pinamimigay ko sa mga siklista. And then yung mga biscuits, chocolate, pinamimigay ko din po sa iba kasi hindi ko kaya mabusin. Kung meron naman, sakto lang sa akin. Nakakatuwa naman no? Kasi isipin mo isang tao na isang maliit lang yung tirahan at gumugulong-gulong mo sa kalye, pero kaya niyang magbigay ng tulong sa atin, sa kapwa natin. Paano pa kaya tayo na nakatira lang sa isang magandang tirahan? No? Nakakatuwa naman ang paglalakbay na ginawa ng nag-iisang minute. Neil, ito naman Neil, no? Ikaw ba, ano bang mga gusto mong iparating sa atin, sa mga manonood, na itong pinaglalaban mo ng advocacy ay dapat suportahan ka at syempre sa lahat ng mga gustong tumulong sa'yo, sa lahat ng mga pangangailangan mo, baka merong gustong magbigay, pwede kang makontak. Gusto ko lang pong maging maibigay sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung walang sawang sumusuporta pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito pong Anti-Elderly Abuse Act na batas na ito na hindi pa naipasa. Ipag-play po natin at kung sakaling makabisita kayo sa Pasay o madaanan niyo ako sa kalsada at makapag-picture kayo sa bike ko, madali lang po na-caption, isa lang po hashtag at Anti-Elderly Abuse Act. Kung hindi niyo kayang i-capture yung Anti-Elderly Abuse Act dahil mahaba, Sikat Pilipinas. Kasi ang Sikat Pilipinas, naka-imprenta na po siya sa ating mga artificial intelligence po. Although hindi man po ako gaano kagaling sa computer, pero pag i-search niyo po yung Sikat Pilipinas, lalabas na po doon yung advocacy ko. Sa pamamagitan po na inyong pag-post at siyempre kung makabisita kayo kung matapos po itong ating museum, gusto kong magtulong at tumulong sa pag-preserve ng bike. Yung mga nakapirma sa aking bisikleta, nakadikit ng sticker. Anytime pwede nyo na po bisitahin ang inyong sticker o inyong pirma.
kay Sir Philip Kane na isa pong kuya din ng Eagles. So, sa tulong ng Eagles, mga kuya, sila po yung magpapacilitate niya para magsaserve yung bike. Para isang destination na lang po. Para kung gusto nilang makapagpa-picture or balak nilang sakyan. Pero ang advice kasi nung magpapicture ng bike po, kung galawin para hindi na siya tuluyang masira kasi kinakalawang na siya. So, ang nangyayari doon, yung building na lalagyan kasi ng bike, is sira-sira na din. So, ambag-ambagan na kami doon. Tapos, may kaya dyan na nagpapakusap na kanilang bahay at may mga tira-tirang yung tinatawag natin materials o yung pinutol nila ng mga bakal. Pwede natin yung pagtagpiin para ilagay natin doon sa bubong ng lalagyan ng bisikleta o yung magiging tahanan ng bisikleta. Na mula Bukidnon sa Manila sa 40 provinces ay nalibot na kalahating probinsya ng Pilipinas. 82 provinces ng Pilipinas, pero 40 lang po yung naabot ko sa tulong din. So maraming salamat po. Siyempre, Alin, hindi naman yan nagtatapos sa 40 na probinsya o lugar yung napuntahan mo dahil bilog ang mundo. Sa panahon ngayong araw-araw, maraming pagkakataon na pwede ka pang magbiyahe kung saan-saan, di ba? At syempre yung nakagandahan mo dahil syempre bibigyan din naman natin mamaya si Neil ng sticker ng Mr. Probably para naman meron tayong souvenir doon sa kanyang sidecar kahit hindi man natin naiakyat dito no, sa studio ng Channel 7 Auto. Pero ito naman no, sa pagbabalik po ng Mr. Probably ay makakasama naman natin ang ating second guest at syempre Neil, mamaya magkakaroon tayo ng question and answer sa inyong dalawa. So pagbabalik po na Mr. Probably, makakasama naman natin ang ating second guest dito lang sa Mr. Probably! Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid, posibilidad na maganda. Sa bawat araw na gising, ako'y kasama mo, dala'y pag-asa. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Maaring may mga problema, huwag mawalan ng pag-asa. Ngiti at mga tawa ko ang magbibigay lakas. Bigay ay inspirasyon sa bawat pagkakataon. Ako si Mr. Probably, lagi mong kaagapay. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay, tawa at saya aking
Mr. Probably would like to thank the following sponsors. Sa akin, kailan ka Don't forget to comment. babalik, babalik sa akin. Follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. At nagbabalik ang Mr. Probably! Ayan, magandang araw sa inyo. No? Nakaka-inspire kanina yung nakasama nating unang guest natin kanina si Neil, no? Ang sikat Pilipinas na kanyang advocacy. No? At syempre, mamaya makakasama pa rin naman natin si Neil dahil magkakaroon tayo mamaya ng Gifts with Espre, no? At syempre kayo naman po ay kasama naman natin ang ating pangalawang guest ngayong araw na ito. Isa na lamang po siyang singing recording artist at isa rin po siyang songwriter. Ayan, nandito po sa atin, please welcome Franz E! Bumati ka muna, Franz! Binabati ko lahat ng aking mga singer and songwriter friends, si Sophie, and also my families in Marikina and Quezon City. Thank you. Wow, grabe naman. Ayan, so syempre, sa mga hindi po nakakakilala at nakakaalam, si Franz E. po ay nakasama po natin sa isang event dyan sa Ayala Mall, Philippines na ginanap na Collectors Convention. Kasama po siya sa naging performer doon sa stage, no? Nakakatuwa naman ang pagkakataon na Espre, no? Anong mga pinagkakabalan mo ngayon sa buhay? Pinagkakabalaan ko usually is nagka-coach ako ng mga students, singing or mga instruments. Wow! Kasi may mga kakilala tayong mga singer and mga coach, di ba? Yung mga ano natin, no? So, ano bang mga naging pagkakataon mo na bakit itong linya yung kinuha mo bilang isang pagiging coach ng voice lesson? Tama ba? Yes. Bali yun, masaya ako pag nagtuturo, natutuwa ako kapag yung bata nag-improve siya, tapos yung mga na-achieve niya, napaka siya, fulfill. Wow! No, itong journey mo sa pagiging song recording artist, kailan ito nag-umpisa? Yung pagiging recording artist, actually mga several years ago. Pagiging recording artist.
Ano yung mga naging ano mo dito, yung mga karanasan mo sa pagsisimula pa lang? Kasi minsan yung mga iba nating mga kakilala, mga espre natin, no? Kapag may mga kakilala tayong mga song recording artists na ngayon, siyempre marami silang mga pinagdaanan. Isa na dito, siyempre yung mga pangbabash, lalo na pag sumasali sa mga host. Ikaw ba nakaranas ka ba ng mga ganito na sitwasyon? Minsan siguro may mga criticism, pero yun, talaga nakafocus lang ako sa aking dream. Yun, hindi ko hindi yung mga negative. Talagang positive lang ako, tapos sinisip ko lang yung goal ko. Oo, kasi syempre yan din naman, kapag seryoso kasi sa bagay o talaga nakapokus ka, syempre hindi na matigilan kung ano man ang mga gusto mong maabot sa buhay mo. Ito naman, Esmeralda, no, Franz, may mga, ano ka ba, may mga pinakamahirap ka bang mga pinagdaanan sa karanasan mo habang nasa music industry ka? Isa na masasabi ko na mahirap na experience ko is yun, pag nagpe-perform ka, parang minsan yung mga audience hindi nila na-appreciate yung music mo. Yun. Pero siguro ma-advise ko din sa mga viewers, mga beginning din sa industry, yan, tuloy-tuloy lang kasi mag-i-improve ka naman in the long run. Basta as long as consistent ka lang sa goal. Ito naman, ano ba yung mga genre mo sa paggawa ng kanta? Ano yung mga kinakanta mo ngayon? Kinakanta ko ngayon is usually mga metal. Metal, rock, wala yun. Uy, may kaibigan tayo, si Undertaker na lookalike. Yan yung yung mga kantahan niya, yung mga gano'n, rock and roll. Isipin mo si Undertaker, nag-rock and roll. Di ba, nakakatawa kasi isipin mo yung mga, ibig sabihin yung metal na genre na yun, yung talagang ng boses, di ba? Yung gano'n ba? Tama ba? Sa akin, meron ganun, pero medyo mild lang. Mild sa'yo. Medyo mild. Oo, meron pala yung mga gano'n, hot, mild, cold, di ba? Hindi, joke lang, no? Yung masasabi ko na genre ko is more new metal. New metal. Oo, kasi si Charles ata, si Undertaker, palata cold metal na ata yung sa kanya, no? Yung mga metal na yun, yung mga lalsos ng kamote, yung mga gano'n, no? Sarap kahilig yan. Di ba? Nakakatawa yung ganyan. Ikaw naman, Francie, ano yung mga inspirasyon mo sa pagsulat mo sa iyong mga kanta? Nung nag-start ako ng songwriting, masasabi ko na inspiration ko is yun yung mga experience ko sa buhay, about relationship. Yun, doon ako kumukuha ng hugot. Yung sinasabi ng mga songwriter. Hugot. Wow, so sa mga relationship, bakit naman yung napili mong bigyan ng ng pagsusulat, bigyan ng tuon ng pansin sa relationship? Bakit? Parang natural lang siya lumalabas. Yung tawag ng mga songwriter is parang catharsis. So yung parang yung gusto mo lang siyang ilabas, emotion mo. Yun. Pero pag nilabas mo kasi siya sa catharsis, no, sumalayo siya. Kasi sa medalist siya eh. Catharsis. Di ba? Yung mga gano'ng car. Pag sinabi mo mga salita na gano'n. Pero kasi minsan, di ba, may mga iba tayong mga espre na singer. And then, nagsusulat din sila ng kanta, pero hindi pa kasi sila yung tipo ng nasa taas. Ganun pa man, meron kasi tayong mga naging guest dito na ang inspirasyon nila ay relationship. Doon sila kumukuha ng pagsusulat ng kanta, pero ang sa kanila kasi, nung tinanong ko sila, yun ang sinasabi nila na siyempre ito sa broken heart eh. So, pinagdaanan niya daw kasi. No? So, ikaw naman, meron ka ba mga pinagdaanan maliban dito sa inspirasyon mo bilang pagsusulat sa relationship? Lately, yung mga sinusulat kong songs is about empowerment, yung pagiging matatag sa mga pagsubok sa buhay. Yun. So, yun yung parang mga tema ng aking mga songs ngayon. Mga nakaka-motivate, nakaka-uplift. So, di ba may mga songs na malulungkot, di ba? Minsan, nade-depress tayo. Parang ako, ang goal ko naman is gusto kong gumawa ng song na may inspire naman yung mga motivate yung mga malungkot, maging masaya sila, or hindi sila mawala ng pag-asa sa buhay. Nakakatawa yung mga ganong
magsusulat, habang nagsusulat ka, nakikita mo yung itsura ng mga malulungkot. Tapos sasabihin mo, bigla ka ng smile. Diba? Emoji. Yung mga gano'n, yung sitwasyon na yan eh. Nakakatawa naman. Ikaw ba, as a recording artist, may in-applyan ka na ba? Kagaya ng Poly's ba yung mga sikat na mga company? Nakasama ka na ba sa gano'n? Sa ngayon, wala pa kasi medyo choosy ako. Wow! Bakit meron ka bang pangarap na mapuntahan maliban sa yung mga gusto mong puntahan na company? Kasi sila yung mga bigati na nag-ano talaga na song, di ba? Siguro yung, sana kung merong opportunity, siguro interested ako sa, siguro balcony, entertainment. Sony, Oo, balcony. Yan sa may harap ng pintuan mo, may balcony. Yan, di ba? Meron yung mga gano'n habang kumakantahan, nagkape-kape, di ba? Siyempre, nandito yung tasa natin, di ba? Promote din natin yan. Wala po yan sa Josephine Backyard Steakhouse, di ba? Kasi ang mga kasamahan natin is recording artists, kagaya nung napagkwento na natin nung nakaraan, nung nagtatanong ka kung ano bang naging papel nila nung na-interview sila dito. Yung iba natin kasama ay nakapag-perform na sila sa iba't ibang lugar o probinsya sa mga event. Kinukuha sila dahil na meron tayong mga director, management, ayan, mga mga manager na nanonood sa atin. No? And speaking of, ayan yung Poly's, ayan, nanonood din po dyan ang isa natin sa company ng EBQ Music Production. Ayan, si Mami EBQ. Ayan, isa rin po siya sa, sila po yung nag-compose ng ibang-iba na ni Sir Renz Verano. Naginanap ditong June 21 sa may Pasigueño. Tawag tanghalan ng Pasigueño at kasama po tayo doon. Nandun tayo. Ayan. At syempre, check na natin kung sino yung mga nandiyan na mga nanonood at naka-live, nanonood at naka-live habang naka-live tayo. Nawawala na ako sa focus. Ayan. Sino ba yan? Si Chef John Kenneth. Ayan. Hello po sa inyo. Shout out naman po. At ako ang mga nasa loob ko, kakakuha ko lang ng propaganda, no? Nueva Ecija, mga Padilla, clan po, pa-shoutout naman po, and propaganda ng Nueva Ecija. Ayan, sino pa yan? Ayan si JR Caviar, ayan, shoutout po si Boss Toyo, Halong Alay, nandiyan nanonood. At syempre nandiyan pa rin po ang nag-isang Coco Martin. Grabe yun, Espre, no? Saludo ako sa iyo, Boss Neil. Ayan, saludo daw siya sa iyo. Sino pa yan nandyan? Coach Stream, ayan, nanonood sa Laing Cavite. Ayan, si Coach Stream. Makaka-relate talaga to sa usapin natin ngayon. Kasi si Coach Stream ay coach din po sa voice lesson. And nagtuturo din po siya dito sa atin, no? Nakakatawa naman. Yung mga usapan natin na minsan nakikita-kita na lang tayo sa isang industriya dahil umiikot lamang yung mga tao dito sa industry, no? Sino pa yan nandyan? Ayan, si Mami, si Iyang Padriaga. Ayan, si Ma'am Leonora. Tapos si Ma'am Linit. Ayan, Padilla. Hello, S-Friend, waiting from SM Mega Mall. Ayan, nasa SM Mega Mall si Ma'am Linit, no? Nakakatuwa naman. Ito naman, mabalik tayo, Franz, no? Ikaw ba, saan ka na ba nakarating sa susulat ng kanta? Pero na ba sa'yo kumukuha ng mga management? For now, po ako, hindi siya, so independent. Independent, oo. Kasi dalawa kasi ang indie tsaka independent. Indie-fel at independent. Diba? Kasi nakakalo yung mga tanong na yun. Pag pinigin mo isang salita, isang letra, pag sinabi mo, Andy, forever sa diba nakakalo yun? Pero kung ikaw, Franz, no? Kasi matanong ko lang, kasi minsan kasi may mga songwriter tayo na kaibigan na nakakabenta ng kanta. Ikaw ba meron ka bang mga ganitong karanasan? Yung ibibenta mo yung sarili mo kanta? Usually, po ngayon, parang may royalties na parang matatanggap ka sa mga songs mo. Contract yan, tama ba? Hindi. Kapag sa dami ng streams, minsan may royalties yun. Oo, kasi yung iba nating mga kilala na singer, nagbebenta talaga sila ng kanta. Lalo na kapag nagustuhan sila ng JD, pinipili yung kanta nila, tapos gagamitin nila yun as panibagong parang ayusin sila. Kasi yung sinasabi nila na
kanta, nililinisin, di ba? Mga ganun-ganun ano. Ikaw nagtuturo ka din ng ganun. Sa ngayon, wala pa akong ganung experience. Pero open din ako. Like, yung mga songs ko may pagka siya, may pagka cinematic. So parang gusto ko rin siyang i-offer sa mga nakikinig. Oo, kasi yun yung mga napapansin namin dati. Yung si Raymond, ayan, nag-ano siya eh, yung kanta niya na ginawa is, naibenta niya sa JA, yung kanta niya. Nakakatuwa kasi no, kumbaga may naging mayroong nagkakagusto dahil doon sa kanta na ginawa niya. So, nakakatuwa lang kasi yung kanta niya is napupurot. Ang problema lang natin dito bilang isang manunulat o singing songwriter ay nakadepende sa contract kung ano yung mapag-uusapan niyo. Diba? Kasi pag sinabi mo ibebenta mo yung kanta, tapos wala ka ng wala ka nakikitain kasi binili na nila eh. So ang mangyayari niyan, syempre, hindi mo na makukuha yung ibang mga ano mo dahil ang contract na ginawa niyo as benta talaga. 'Di ba? Yung mga ganung scenario. Kasi may mga kakilala tayong mga singer diyan, recording artist, yung mga songwriter, no. So ikaw naman ano yung mga naging balakid mo sa pagsusulat mo habang simula sa umpisa ginagawa mo na ito? Balakid? What do you mean balakid? Balakid yung mga naging experience mo, hadlang sa pagsusulat mo. Kasi yung iba nating mga S-friend, meron silang mga kanya-kanyang reason na minsan napapahinto na lang sila dahil nga wala naman nangyayari sa kanila. Minsan naman may kumukutya sa kanya, may nagda-down sa kanila. Ikaw ba, ano yung mga naging karanasan mo, yung mga balakid mo sa pagtahak sa ganitong ano mo sa buhay mo, yung pagiging songwriter mo and song recording mo? Isa sa mga naging balakid ko is mayroon silang tinatawag na parang songwriter's block. So yun yung minsan na nakakalimutan mo yung hindi ka na makagawa ng song, ganun, parang walang lumalabas na songs. So it means pag sinabi mong gano'n, so blanco talaga. Oh, parang hindi ka inspired, hindi ka makagawa ng songs, ganun. Kasi yun yung mga ibang napapansin natin, no. Pag sinabi mo kasing blanco sa kabilang song, hindi ka talaga makakapagsulat o makakagawa ng kanta, tama ba? Or Parang walang masyadong lumalabas na hindi ka makasulat masyado ng mga magagandang kanta, or in general parang hindi ka masyadong makasulat ng songs. Okay. So hindi naman yung parang stress, hindi naman yung gano'n. Pwedeng ganun din. Pero part din sa pagiging songwriter yung ganun eh. So, pero nasolusyonan ko yun, ang ginagawa ko is, yun, dapat matutunan mo talagang skill ng songwriting na kahit wala kang inspiration, kaya mo gumawa. Oo, hindi nakakatawa yung gano'n eh. Di ba? Para ikaw ba, meron na ba sa yung mga nag-alok na mga big network na kunin ka bilang isang songwriter, yung mga manunulat? May mga nagkukuha na ba sa iyo ng gano'n? For now, wala pa naman, pero open ako sa idea. So kung merong nanonood dyan, O yan. Siyempre, may mga nanonood sa atin dyan, yung mga natin, mga kaibigan natin, mga S-friend natin, no? Na ayan ko. Kasi marami talagang mga opportunity pagdating sa pagkanta o sa loob ng musika. Di ba? Nakakatawa kasi hindi nawawala yan. Kahit saan ka pumunta may music, di ba? Nandiyan yung kanta. So kapag nag-work ka, kapag tugtog ka, music, di ba? Hindi maiwasan yung mga ganong bagay eh. Tsaka may mga nakasama tayo sa Kalok-alike na lalong sila yung nangunguna. Kagaya na lang ni Van, si De La Cruz, no? Si Van De La Cruz ay si Kalok-alike ni Kisi Tandingan. No, si Kisi Tandingan ang kalong-alike niya. At nadala niya yung grabing pagkanta niya, yung boses niya, kuhang-kuha niya hanggang doon sa pagtaas, no? And then, syempre, ayan.
panandalian dahil nagkaroon lang ng technical problem. Pero nandito ulit tayo at kasama niyo pa rin kami. Siyempre, mabalik naman tayo kay Sir Franz, no? Ikaw, Sir Franz, ano ba yung gusto mo pang maabot bilang isang songwriter and song recording artist? Magiging, siguro isa sa mga goal ko is, mapasok yung mainstream talaga. Mainstream industry sa rock or metal. Marami bang mga mga gumagawa ng mga song na metal, no? Or ilan pa lang? Sa ngayon po sa Philippines, marami na din. Pero yung mga talagang nakakilala doon sa mga Spotify, ilan lang. Meron din po eh. Marami na rin po. Marami yung gagaling din. Pero ikaw, ano yung pinakagusto mong gawin bilang isang songwriter para makapasok sa mga bigat ng mga kapatid? Ano yung meron ka na wala sa ibang mga gumagawa ng metal na song? Originality. Original. Kahit yung mga songs ko talagang gusto ko, fresh. Yung perspective, yung style. So, talaga sa sarili kong sound. Saka more on, medyo gusto ko medyo mas modern. Hindi yung mga nagawa na before. So, mas modern sound. Yung paggawa na. Maganda yung mga gano'n. Kasi at least bago sa paningin, bago sa pandinig natin, bago lahat yung gusto niyang gawin, no? Paano naman talagang may originality nga naman? Kasi kapag ginawa lang din natin na parang kinopia or may mga pagkahawig doon sa isang kanta, siyempre, nandun pa rin yung hindi tayo maiwasan na mag-isip ng hindi maganda na, bakit parang katulad lang nung kinaganda ni ganito, parang pinaganda lang, inayos lang ng konti. Di ba may mga ganong may mga ganong senaryo eh. Nakakatuwa yung mga ganong bagay. Ikaw ba, Francis, may mga upcoming song or project ka bang gustong ibahagi sa amin? I have a new release this August 15. It's called Ahahon Ako. Later, ipa-perform ko rin yan. So yun, August 15, you can stream it on Spotify and other streaming platforms. Then I also have upcoming show tomorrow at Crew Cafe with Amon, si Single Lunch. Then on 25th in SM North. And end of the month with Collector Convention. 25 sa SM North, sa may Skydome ba to? Sa Annex po sa Fort Sa Annex sa Fort. Ano naman ang event yung natututo? Event ko dun is I Volunteer. Volunteer. O ang voluntaryo ng mata, di ba? Tama ba? Parang mayroong po siya, mayroong ding advocacy rin. Meron. So yun, maraming mga tinutulungan din, mga voluntary, parang organization. Maganda rin yung Ang kagandahan dito kasi alam mo yung tipong lahat naman tayo may mga kanya-kanyang advocacy, no? And then katulad sa atin dito, may foundation tayong ginagawa para makatulong tayo sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer. Iba-iba naman po. Kanina si Lily, nakasama natin ang advocacy naman niya, ay may pasang batas tungkol naman sa proteksyon ng mga grandparents natin. Nakakatuwa naman, no? So sa bawat hamon ng buhay, nakasama natin si God. Siyempre, natutunan pa rin yung meron tayong mga gustong ibigay o ilathala ng mga advocacy sa buhay natin bilang isang mamamayan ng Pilipinas o ng iba't ibang tao na meron sa atin. No? So, Neil, mamaya magbabalik tayo dahil makasama natin si Franz at si Neil dahil magkakaroon tayo ng question and answer. Pero, sa pagbabalik natin, ay syempre magsasambol naman ang nag-iisang Francie ng kanyang sariling kanta. Kaya naman sa pagbabalik ng Mr. Probably, abangan natin at pakinggan natin ang kanyang ibinahagi. Dito lang sa Mr. Probably! Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan.
tuwing may mga problema, huwag mawalan ng pag-asa. Ngiti at mga tawa ko ang magbibigay lakas. Bigay ay inspirasyon sa bawat pagkakataon. Ako si Mr. Probably, lagi mong kaagapay. Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Sasamahan kayo sa bawat sandali. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid. Posibilidad na maganda sa bawat araw na gising. Ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ahon ako, magkahon ako. Di matalo, hindi matalo.
Sumubok lang ng subok. Mararamitin ng totoo. Ilang beses mamatisod, paulit-ulit kang tumayo. Siya ay iyong lapitan, makikinig siya sa iyong panawagan. Aahon ako, babangon ako, di mapatalo, hindi mapatalo. Aahon ako, babangon ako, di mapatalo, hindi mapatalo. Di mo ako pababayaan. Hayaan mo ako sa kadiliman. Aahon ako, babangon ako, di mapatalo, hindi mapatalo. Aahon ako, babangon ako, di mapatalo, hindi mapatalo. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our
Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Mr. Probably would like to thank the following sponsors. And don't forget to comment, like, and follow all our social medias. Look. Ako si Mr. Probably, ang esme ng bayan. May dalang ibig. Yes! Ayan na mga espre, nagbabalik ang Mr. Probably! Yes! Ayan, kamusta kayong lahat, no? Grabe naman yung kantaan na yun, no? Ano ba yung, ano mo, metal, no? Tama ba? Yung metal, di ba? May mga bagong metal pala tayong mga kasama ngayon. And, syempre, ayan guys, so maraming salamat at nandito ulit tayo ngayon, nagbabalik sa ating panibagong episode dito sa Mr. Probably, no? And syempre, kasama pa rin po natin ngayon ang dalawa nating guest ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Neil and then si Franz E, no? So
So, syempre, Nandito na po silang dalawa, kasama na po natin ngayon. At syempre, meron tayong inihandang question and answer sa kanilang dalawa. Kaya naman, handa na ba kayo sa question and answer natin? Ready na. Ready na ba kayo? Pwede na. Kayo ba matanong kung mahilig ba kayo sa history? Parang natawa sila, no? Sakto lang, no? Kasi ang tanong natin, question and answer natin ngayon ay tungkol sa history. Kumbaga magbabalik tanaw tayo sa elementarya, no? So kaya naman yung mga question natin ay nandito. Meron tayong 8 question at sa 8 question na ito ay pwede niyong sagutin kapag kayo po ay nakasagot ng 3 sagot ay pasok na po kayo sa atin jackpot round kung saan kayo po ang maglalaro ng ating ruleta. At syempre hindi lang yan mga S-friend dahil syempre gusto ko lang din naman na pasalamatan ng ating mga sponsor. Syempre nandyan na rin po ang ating sponsor ng ating mug ngayon araw na ito, no? Walang iba kundi ang Josephine Backyard Steakhouse, no? Masarap na steak, rib, pasta, at mga dessert, no? Marami po sila niyan. At syempre ang kagandahan dito ay ang kanilang ambience na puno ng antique o cozy and vintage decoration na makikita nyo mismo doon sa kanilang restaurant, no? Nakakatuwa naman at ito'y matatagpuan sa National Highway Bulitaal sa Batangas, no? Open po sila ng 11 AM hanggang 9 PM, no? Sa lahat ng mga gustong mag-contact sa kanila, nandoon po, no? Pwede po kayong mag-PM sa kanilang Facebook page. Nandoon po ang Josephine Backyard Steakhouse, no? And syempre, meron din po tayong sponsor na ito yung pwede nyong mapanalunan kapag nakuha ninyo ang jackpot prize. Dahil nagbigay po ang Milsar Mountain Resort ng staycation. Wow! Yung staycation na ibinigay nila ay good for 2 person and 1 day and 1 night. Diyan po sa Milsar Mountain Resort kung saan matatagpuan ay sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Diba? Napakalawak na hektarya na meron sila. meron din sila mga zipline, and then meron din po sila doon mga infinity pool, and marami pa pong iba. Kaya naman, kung kayo ay papalarin at makukuha ninyo ang jackpot prize, ay makakapag-uwi kayo ng staycation mula sa Milsar Mountain Resort. Diba? Nakakatawa. Next, ano po bang sponsor natin dyan? And syempre, nandyan din po ang Willover Printing Shop. Ayan, kung kayo po ay gustong magpa-tarpaulin, magpagawa ng sticker, ayan, ginawa na po tayo ng sticker. And also, itong sponsor po ng Josephine Backyard Steakhouse and Let's Cafe, isa na po may-ari niyan, ay nagpagawa po kami sa Willover Printing Shop kung saan po ay nakakatuwa, no? Kasi dahil sa pinagawa namin ay nakuha pa po namin silang sponsor, panibagong sponsor, no? Doon po ito ginawa at yung mga iba pang may hilig kayo sa mga tarpaulin, yung pag kayo may mga business, no? Nandyan po ang Willover Printing Shop, no? FB page po nila ay Willover Printing Shop. Kung gusto nyo magpagawa, and available po sila sa kanilang Facebook page, mag-message lamang po kayo, no? Maraming salamat sa ating mga sponsor. And syempre, nandyan din po ang Doolittle. Ayan, Doolittle Boutique kung saan ay kung kayo papalarin na makuha dito, iisa po dito sa atin sa ruleta ang Doolittle ay pwede po kayong magpatay sa kanila less 50% po kayo. Dahil ang Doolittle po ay gumagawa ng mga dress, mga gown at iba-iba pang mga suit na pwede ninyong masuot sa inyong pagpe-perform at sa inyong mga event na mapupuntahan, no? Nakakatuwa naman ang ating mga sponsor, no? And syempre, ano pa ba nila dyan? Beauty Glow! Ayan, ang Beauty Glow po ay nagbigay ng product at ibibigay po natin yan sa guest mamaya dahil meron po silang may uwing mga souvenir mula sa Beauty Glow. Ang beauty kung saan ay siguradong panalo at siguradong glow na glow ka sa Beauty Glow, di ba? And of course, ang ating isa pang jackpot prize, ang may uwi ninyo ay kung papalarin kayo, merong binigay ang Overdose Moto product. Meron po silang bag na ibibigay kung kayo ang papalarin at kung makukuha ninyo ang jackpot prize natin, no? Kaya naman maraming salamat sa ating mga sponsor, no?
Ano pa ba yung mga sponsor na meron tayo dyan? Baka may nakalimutan pa tayo, no? Meron pa ba tayong mga nakalimutan? Ayan, so kumpleto na po ang ating mga sponsor. At sa lahat po ng mga gusto mag-sponsor, maraming salamat po. Mag-PM lamang po kayo kung gusto ninyo po magbahagi o ibahagi ang inyong mga produkto o kung gusto niyo magbigay ng any amount para sa ating mga viewers at sa ating mga sponsor, no? So, again, maraming salamat sa mga sponsor. And syempre, yung mga viewers natin na nanonood ay bubunot po tayo ng maswerteng mag-uuwi ng 50 pesos GCash. Kaya naman, abang-abang lamang po kayo dyan kung kayo po ay magko-comment. Dahil kapag natawag po ang pangalan ninyo at hindi po kayo nakapag-present, ay hindi po namin maibibigay ang inyong premyo na 50 pesos. No? Kaya dapat kapag binunot kayo at mabunot ang pangalan nyo, nandiyan po kayo. Kaya naman, punta na tayo sa game. Ready na ba kayo? Ready na. Ayan, so ready na sila. Dahil meron tayo ditong katanungan, mag-jack and point muna kayo kung sino maunang bubunot ng tanong natin. At kung sino ang makakasagot ay Ang mananalo. Handa na ba kayo? Okay, ready? O, jack and point muna kayo kung sino manalo. Ayan, so ang nanalo po ay si Franz A. Ngayon, anong gusto mong tanong? tanong ang unahin kong itatanong sa iyo. Ano ba 1 prices? to 8 yung meron tayong question dito. 5 na lang. Oh, number 5! Tingnan natin kung anong question. Itong question na ito ay pwede po kung sino ang may alam, pwede na po kayo mag-raise your hand, no? So parang ano lang to, recitation lang to sa school, no? Kaya magbalik na tayo. Ngayon, paunahan tayo kung sino mauna magtataas ng kamay at sasagot, siya ang makakakuha ng tamang sagot. Ito na, ang ating katanungan. Ilang bituin ang makikita sa watawat ng Pilipinas? 3. 3. Ayan, nauna si Sikat Pilipinas, si Neil. Ayan, congratulations sa'yo. Meron ka ng panalo. Bumawi ka, Franz E. Dahil meron ka pang natitirang 2 question, no? So, kailangan makatatlo lang tayong panalo at pwede na kayo maglaro sa ating ruleta. Okay? Ready na? Anong gusto mong number? 1 to 8. 7. Number 7. Oh! Ano kaya ang tanong sa number 7? Oh! Ito na. Ito ang ating katanungan. Ano ang pinakamalaking isla ng Pilipinas? Yes? Mindanao. Mali! Ulitin ko, ano ang pinakamalaking isla sa Pilipinas? Luzon. Luzon is correct! Parehas na kayo may isang points. Wow! Ito na, ang ating susunod na question. Pili na. Number 1. Number 1. Number 1. Wow, mukhang gusto niyang mauna, no? Ready na ba kayo? Ready na. Yan, ito na. Ang ating katanungan. Ano ang kabisira ng Pilipinas? Yes? Manila. Manila is correct! Kaya congratulations, no? So meron na kayong 2 points at ikaw 1 point. So bumawi ka dahil isa na lang, pwede na siyang makapaglaro sa ating ruleta. Kaya naman, bunot ulit. 2. Number 2. Mukhang sinasadya niya sa una at pangalawa. Ngayon, eto na ang ating katanungan. Sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Yes? Manuel Luis Quezon. Yes! The tamang sagot ay Manuel L. Quezon. Congratulations sa iyo, Franz A. Dahil ikaw ang maglalaro sa ating ruleta. Kaya naman maraming salamat sa iyo at ikaw ang makasama natin maglaro. Ngayon, ready ka na ba sa ating paruleta? Ready na. Alam mo, ito yung pinakamaganda dito mga Esprey, no? Dahil, ito, sige. Ayan, so, itong ruleta natin, ito yung sinasabi natin na makikita mo mismo dito kung ano ang pwede mong mapanalunan, no? Nandiyan dyan po ang 50 pesos GCash,
Wilbur Printing Machine or Shop Mag, Josephine Backyard Steakhouse, and Doolittle, at meron din tayong Mercer Mountain Resort, and ang jackpot natin na Overdose Moto product, no? Kaya naman, handa ka na bang paikutin ng ruleta, Francie? Handa. Ayan na, handa na si Francie. Ano kaya ang posibleng makuha niya? Paikutin mo na yan! Oh! Ano kaya ang makukuha niya? Oh! Pop, 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 pop! Oh! Congratulations dahil meron kang Mercer Mountain Resort voucher na free breakfast! Ayan, may makukuha kang free breakfast. Munti ka na kanina doon sa jackpot prize. Ayan, congratulations sa'yo, Francie. Dahil ikaw ang pangalawang nakakuha ng ating ruleta kung saan ang makukuha mo ay ang Mercer Mountain Resort na free breakfast, no? So makakarating ka doon na magbe-breakfast ka lang. Pero kahit pa paano, hindi kayo uuwing luhaan dahil meron kayong panalo, no? Eh, syempre, maraming salamat. May gusto ka bang sabihin sa ating mga manonood? Yun, abangan yung aking new single, August 15, Aahon Ako by Francie. Thank you. And may mga gusto ka bang i-shout out? Shout out to si Sophie, Himig Cuatro, and my family in Marikina and Quezon City. Itong blood family. Thank you. Ayan, and syempre, ikaw naman, Neil, may mga gusto ka bang i-shout out, batiin? Maraming salamat po sa tinutulugan ko dyan sa Senado at sa mga nagmamonitor po sa aking biyahe at sa aking mga lakad. Maraming salamat po sa kanila at patuloy na sumusuporta sa aking munting advokasya. At syempre, sa nag-assistin sa akin kanina para makapunta dito at gawa nga rin na magbabike sana ako pero sabi ni Sir, mag-commute na lang. So thankful po ako sa nagmamahal at nagsusuporta. So hindi ko kabisado ang pasikot-sikot dito sa Maynila kung walang bisikleta. So second time na sumakay ako ng MRT. Wow, nakakatawa. Wala na ba kayong mga gustong batiin? Salamat, shoutout po sa mama ko pala. Ayan, syempre si mama siya. Nanonood yung mama ko ngayon. Oo. Ayan, no, nakakatuwa naman at syempre nandito po ang ating mga maswerteng mag-uwi ng 50 pesos. Paready na po natin dyan kung sino yung mga nagko-comment. Andito na po, bubunot na po kami. And syempre gusto po namin makita ang present ninyo. Dahil kung mabunot man kayo at hindi kayo makapag-present, ay hindi po ninyo maiuwi ang 50 pesos Gcash, no? Tingnan natin yung mga comment section, no? Parete na po ng ating comment section para makita natin kung sino ang mag-uwi ng 50 pesos Gcash. Ayan, so syempre, Francie, dahil ikaw ang nanalo, ikaw ang bubunot ng mananalo ng 50 pesos Gcash, no? Check na natin. Sino ang maswerteng nabunot? Lynette Binuanilo. Ayan, si Ma'am Lynette Benanilio. Ayan, tingnan na natin kung mag-present si Ma'am Lynette. Ayan, so antayin natin kung sino mag-present. Ma'am Lynette Benanilio. Kapag nag-present po kayo, ay may uwi ninyo ang 50 pesos Gcash. Ngayon, kung hindi po, ay wala po tayong may bibigay sa inyo dahil ito po ang ating policy, no? So habang inaantay natin si Ma'am Lynette, syempre maraming salamat sa ating guest ngayon, ang nag-iisang Neil and nag-iisang Francie, no? Siyempre, meron tayong inihandang mga sorpresa dahil meron silang may uwing. Ito na, mula sa Josephine Backyard Steakhouse ay meron silang may uwing souvenir ng mug ng ating first year anniversary ng Mr. Probably, no? Eh, siyempre, meron din po tayong product na nasa loob. Bigay din po ng Beauty Glow. Ayan, so nagbigay din po sila ng product at ito po ay may bibigay natin sa ating mga guest ngayong araw. Kaya naman sa mga gusto mag-sponsor, ayan, ng mga product or any amount, ay pwede nyo po kaming kontakin at pwede po tayo mag-usap, no? Ayan, congratulations sa iyo, Francie. Meron kang souvenir ng mug mula po yan sa Josephine Backyard Steakhouse, no? And of course, syempre, meron ka rin may uwi, ayan. So, Neil, meron ka rin may uwihan mula po yan sa Josephine Backyard Steakhouse. Anong gusto ninyong sabihin sa ating mga sponsor? Maraming salamat po, Josephine. And? Salamat po, Josephine, sa mug at sa mga souvenirs na nandito sa loob. Thank you very much. Saka rin po sa yung free breakfast sa Mountain Resort. Ayan, no? So, syempre, sa lahat po ng mga nag-abang, abangan niyo po ulit kami sa susunod na
live sa Mr. Probably, no? At syempre ay inaanyayahan namin kayo bukas sa aming 2nd anniversary celebration ng Tanging Hiling Foundation na gaganapin sa Viva Cafe 1:00 ng hapon hanggang 5:00. Kaya sa mga gustong sumuporta at magbigay ng mga tulong sa ating foundation sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer, ay pwede po kayong makijoin sa amin sa 2nd anniversary ng Tanging Hiling Foundation. Ayan, double check natin yung comment section. Kung sino yung kung nandiyan po si Ma'am Lynette. Ayan, wala pa rin po. And syempre, shoutout natin ang ating Tanging Hiling Foundation. Ayan, sa mga gusto pong magbigay ng kanilang tulong, ay nandiyan po ang ating Tanging Hiling Foundation. At pwede po kayong mag-comment or mag-PM sa atin para sa mga gusto magbigay ng tulong, no? Ang Tanging Hiling Foundation po ay nagbibigay kami ng mga tulong para sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer, no? Itong tulong na ito ay para sa mga batang malayang nakakapaglaro, malayang nakakagala, malayang nakakapunta kung saan-saan. Kaya naman ito lang ang masasabi namin, no? Kung kayo ay may mga gustong may tulong, pwede po kayong mag-PM sa amin dito sa Channel 7 Auto, no? Dahil wala po si Ma'am Lynette, tingnan nga ulit natin ang ating comment section. Nandiyan na po ba si Ma'am Lynette? Ayan, so wala pa rin po si Ma'am Lynette. Ayan, maraming salamat po again, and pasensya na po kung hindi po kayo makakapag-uwi ng 50 pesos GCash dahil ang makakapag-uwi po ay kung sino lang po yung talagang nanonood hanggang sa huli, no? Kaya naman congratulations sa inyong lahat. Abangan nyo po kami sa susunod na Friday. Every Friday again, 2 p.m. dito lang sa Mr. Probably sa Channel 7 Auto. Kaya naman, ang masabi ko lang, see you mga S-friend dito lang sa Mr. Probably!